Magandang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng ating kwento. Hindi kaagad nasundan ang aming luto-lutuan ni Patricia. Bagamat ito'y patikim lamang, ating tiyak. Ako na kapwa kami nabusog at nasarapan sa karampot na pagkakataong natugunan namin ang hinahanap ng aming panlasa. Sa puntong iyon ay aking napatunayan ang kadalasang sinasabi ng mga kalalakihan. Hindi pwedeng adobo araw-araw. Wala sa hinagap ng aking pananaw na buhay. Sa buhay ang tumikim ng luto ng iba. Paborito ko ang aking ulam, ang aking asawa. Kaya nga sinabing paborito ay hindi ka magsasawa. Kahit pa kumain ka ng iba ay siguradong babalik ka. Masarap, mabango, masabaw. Ganito ko mailalarawan ang aking asawa sa aking isipan. Kung ano ang kutis niya na nakikita kapag may damit siya, ay ganun din ang nasa loob ng kanyang kasuotan. Hindi malayo ang anyo ng kanyang pisngi sa kutis doon sa kanyang singit. Ang mapula niyang mga labi ay kapares din ng bukana ng kanyang tinatagong kayamanan. Madalas kong paganahin ang aking imahinasyon, ang aking alaala tuwing ako'y nag-iisa. Ang ilang minuto naming pagbabanding ni Patricia ay nakalimbag na sa aking mga pahina. Ang bawat ungol niya nung ako'y may ginagawa sa kanyang harap ay nakatala na sa aking isipan. Sa kabila nito'y hindi ako nagpadalos-dalos. Hindi ko yata kayang masira ang aming pagsasama ni Mamerto, lalo na ang aming sumpaan ni Kay. Ganun pa man, isa na din siguro sa kahinaan ng mga kalalakihan ang mag-move on. Maihahalin tulad ko ito sa isang produktong pagkain sa isang mall kung saan mayroong pre-taste. Titikman mo ito ng libre. Nanamnamin mo at haalamin kung ito ba'y ayon sa iyong panlasa. Daglian, kapampot ang nilalaman. Pagkatapos nito, kung sakaling sasang-ayon ka, ay mapapaisip ka at babalikan. Bibilhin ang produkto upang muling matikman at iuwi sa iyong bahay. Masasabi kong ako'y lamang dahil narito lamang ang ibang ulam sa aming kusina, dito mismo sa loob ng aming bahay. Hi, bati ko sa babae naghatid sa akin ng ibang bigaya. Hi kuya, sagot ni Patricia. Ilang araw din ang lumipas mula nung kami ay nagpaalitan ng mga likido sa bibig. Ilang araw mula nung natikman ko ang kakaibang luto ni Patricia. Ilang araw na tila kay haba, kay tagal, nakakainip at parang hindi abot ng aking kamay. Hindi ko masabing ako ay kanyang iniiwasan dahil nga sa namagitan sa aming pagniniig. Dahil parehas naman kami may trabaho at madalas wala sa bahay. Kasama na din dito ang hirap sa paghagilap ng pagkakataon. Siguro naswertehan ko lang noon na day off niya at ang asawa ko ay puyat. Kumusta? Patuloy ko. Okay lang naman, ikaw. Balik niya. Okay din, si Mamerto. Nandyan na ba? Talong ko ulit sa kanya. Nagpatuloy si Patricia sa paghihiwa ng kamatis. Naroon kami sa kusina nung ako kung saan nagsimula din ang biruan na naawi sa masarap na banding. Hindi kaagad nasagot ni Patricia ang aking tanong. Malamang alam niya ang kasunod nito. Kahit minarapat na umiwas, parang alak ang aking iniinom na tubig sa baso. Matagal ko itong naubos, kakahintay sa posibleng maganap nung gabing yun. Patre, nabitin kong wika.
Mahinang tinig ng asawa ni pinsan. Baka marinig ka ng asawa mo. Patuloy niya. Bakit? Wala naman tayong ginagawa, di ba? Dahilan ko naman. Gusto ko sana magkaroon kami ng maayos na kwentuhan. Kwentuhan na walang pinaghuhugutan. Yun bang walang alinlangan? At parang walang nangyari sa amin na anuman. Hindi ko siya masisisi. Totoo naman talagang may nangyari. Kahit sino, sigurong tao ay hindi magagawang magpanggap. Kahit pamalayo ang usapan, sa pakikipagbakbakan ay tiyak na babalik at babalik ang aming mga ginawa kahit pa pagtakpan. Ano ginagawa ni Kay? Tanong ni Patricia. Nagre-review. May exam siya bukas at interview si pinapasukan niyang trabaho. Paliwanag ko. Ay, busy pala. Tugon niya. Kumain na kayo? Dugtong ni Patricia. Nang ano, may halong biro ko sa sagot ko. Muli kong napangiti si Patricia. Doy, na siguro kong hindi nabura ang pangarap sa amin. Naganap sa amin. Sigurado akong hinahanap na din niya ang aking sundalo. Hehe, ayan ka na naman ha, wika ni Patricia. Ha? Ano ba sinabi ko? Hehehe, palusot ko. Whoosh! Kunwari ka pa eh, sagot niya. Hehehe, oo na. Namiss ko no. Namiss ko, masarap kasi. Bahagin ko pa. Nahalata akong medyo nag-iba ang aura ni Patricia. Alam niya na gusto kong humirit muli sa alindog niya. Nawala ang atensyon ng asawa ni Mamerto sa kanyang paghihiwa. Tila hindi mapakali ng diretsya ko nang binanggit ang dati naming ginawa. Nambola ka pa, sagot niya ulit at hinabi na ang hawak na kampit. Totoo naman eh, masarap. Ang sarap mo, sabi kong muli. Tumaas ang kilay ni Patricia. Sa paningin ko lalo siyang gumanda. Lalo na tumitig siya sa akin na parang may hinihiling. Mas masarap ba kaysa kay Kay? Ang kanyang tanong. Hindi ko nasagot agad ang tanong niya. Aking tinimpla at iniisip kung paano ko sasagutin ang kanyang hinaing. Baka magkamali ako ng tanong ay madismaya lang siya at maudlot pa ang aking balak. Ayoko din naman maging hindi patas. Totoo namang masarap si Mrs. Ito yata yung mga bagay na hindi mo pwedeng ikumpara. Mga bagay na may kanya-kanyang katangian at antas. Mahirap sagutin yan. Kapag ba ikaw tinanong ko kung sino mas masarap sa akin ni Mamerto, ay masasagot mo, tugon ko, oo, mas masarap ka, Kuya Badong. Matapang niya nasagot. Medyo napahiya ako. Bilib ako sa dila ni Patricia, walang takot. Pero sa halip na ako ang madiin sa sitwasyon, ay nakikita ako ng pagkakataon. Ganun ba? E di na-miss mo din ito. Wika ako sabay nguso sa aking harapan. Oo naman. Ang sabi niya, tugon. Tara, sabi ko. Saan? Sagot niya. Tara. Ano na tayo? Ulit ni Patricia. Diretsahan kong sagot sa kanya. Sugal kong sagal. Hindi ko alam pero parang yung sundalo ko ay may utak at nag-uutos sa akin na yayain muli ang asawa ng aking pinsan. Malaking porsyento naman papayag si Patricia. Ang problema nga lang ay gaya ng dati. Saan namin gagawin? Aba, ako walang problema. Wala pinsan mo, nasa trabaho. I had a lot of time to spare. Ikaw, hamon ni Patricia. Payag ka? Ang hirap naman, sagot ko. Oo, payag ako. Pero ayoko nang magmadali. Kung gaya lang ng dati, wag na lang. Kaya ko namang gawan ng milagro ito para lang matugunan itong bugli ko. Paliwanag ni Patricia. Kasabay nun ay tumayo siya kinauupuan niya. Iniwan ang inihahandang sangkap at saka lumisan. Dumiretso si Patricia sa kanilang silid. Bago isinirada ang pinto ay muling tumitig sa akin nang aakit at nakakabogli. Think about it.
Huling salita, ipatoy siya. Bago ang pinto ay tuluyang naisara. Grabe, kailangan ko ng paraan. Sigaw ng aking isipan. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat. Abangan ang susunod.